Alam mo yung abogado dyan sa prosecution, palibasa nabubutasan ng kanilang testigo ng batang abogadong si Attorney Ferrer, nagre-react siya na gusto. Pero italong-talo siya ng bata. Marunong yung bata eh. Yung itong matandang abogada, wala. Kaya dahil hindi niya maprubahan ang kanilang kaso sa pamamagitan ng kanilang testigo, kung ano-ano na lang mga kabalpala ng sinasabi, nagbibigay ng mga snide remarks, paninira, papakwela pa. Gusto lang na tawa. She's very fond of it, calling attention to herself. Grandstanding. Kumbaga. Doon siya magaling. Nagpatinag ang defense panel ni Vice President Sara Duterte sa sunod-sunod na objection o pagtutol sa prosekusyon sa isinagawang cross-examination kahapon sa testigong si Cylene May del Campo. Ipinunto ng depensa na walang karapatan ang prosekusyon na diktahan kung paano at anong mga dokumento ang gagamitin sa pag-usisa sa kanilang testigo. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Sa kabila ng objection, sa kabila ng mga objection o pagtutol ng prosekusyon ay naging matagumpay ang cross-examination ng defense panel sa testigong si Cylene May del Campo. Naging mainit ang salpukan ng depensa at prosekusyon sa pagsisimula ng Day 50 ng impeachment trial. Oras na kasing ng defense panel para sa cross-examination sa testigo ng prosekusyon na si Cylene May del Campo ng COA ICFAO. Biglang nag-object si Attorney Lorna Capunan dahil gumamit ang depensa ng sarili nitong kopya ng Audit Observation Memorandum o AOMs sa halip na kopya ng dokumentong isinumite ng prosekusyon. If counsel wants to confront the witness with documents she has identified, she has to use the prosecution's evidence because that was the one identified by the witness. We will She can confront have the- a continuing objection. Excuse me, counsel. Di naman nagpatinag si Atty. Christine Ferrer at iginiit na hindi maaring diktahan ng prosekusyon kung paano niya isasagawa ang cross-examination. Your Honor, we have prepared, Counsel- I am showing the defense document. The counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm counsel- on counsel cross-examination? We will not Hindi naman pinabura ni Presiding Officer Zetter Cheese Escudero ang pagtutol ni Capunan at pinayagan ng depensa na gamitin ang kanilang mga dokumento. Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make this the subject matter of your redirect later on. Thank you, The Your presiding Honor. officer will allow the counsel to present that document. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, you may proceed. Dahil dito agad ay pagpatuloy ng depensa ang cross-examination. Sentro ng pagtatanong ng depensa kay Del Campo ang naging batayan at nakita nilang inconsistency sa pagsusuri ni Del Campo. Partikular na kwenesyon ang pagsusuri nito sa mga liquidation document at tugon ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education. Tinanong ni Ferrer kung nakasaad ba sa Joint Circular 2015-01 na maaring direktang mag-issue ng Notice of Disallowance o ND kahit walang noon ng Notice of Suspension o NS. In the case of the first and to third quarters, wala ho kayong in-issue na notice of suspension. Tama ho? Wala pong notice of suspension. Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance. So walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve. Wala pong notice of suspension na na-issue. Thank you. Paglilinaw ni Del Campo, wala silang inilabas sa Notice of Suspension dahil malinaw umano sa kanilang pagsusuri na may mali sa paggasta ng confidential funds. Pero bahagi ng right to due process ang issuance muna ng Notice to Suspension bago ang disallowance. Batay sa Joint Circular 2015-01, sinabi ng depensa na wala itong hayagang probisyon na nagsasabing maaring laktawan ng Notice of Suspension at direktang mag-issue ng Notice of Disallowance. Defensive naman agad si Attorney Capunan.
Your Honor, counsel is being argumentative with the No, witness. I'm We just object. I'm asking a question. Sabi ko, What is the question again? ang Madam question ko, despite of all of those reports, no, dinisallow nyo pa rin yung payment of rewards. Kasi sabi ninyo, no proof of success. Di ba? Argumentative, Your Honor. Hindi, That is sinabi- the finding of this Kaya nga, witness. sinasabi ko, attorney, kaya nga kinukonfirm ko. Nag-ugat ang pagtutol ng tanungin ni Perez del Campo kung bakit nag-issue ang COA ICFAO ng Notice of Disallowance, partikular na sa Protective Intelligence Operations Report. Ayon kay Del Campo, lehitimo lamang ang pagbibigay ng rewards sa mga informante kung may patunay na nagbunga o naging matagumpay ang impormasyong ibinigay ng mga ito. Sabi nyo nga, no, dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Gayunman inamin ni Del Campo na pinahihintulutan ng Joint Circular 2015-01 ang crime prevention bilang bahagi ng confidential activities. Para sa depensa, maaari itong maging legal at valid na batayan ng Office of the Vice President sa pagpupondo sa kanilang Protective Intelligence Operations Report. Pag-amin pa ng testigong si Sailin May del Campo na sariling interpretasyon niya ang kanyang ginamit na naging basehan niya sa paghahanap ng payment of success sa mga reward kaugnay ng confidential funds. Ito'y matapos sitahin siya ni Presiding Officer Sater Cheese Escudero dahil ang kanyang interpretasyon ay wala sa panuntunan na nakasaad sa Joint Circular 2015-01. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Yan po, Attorney Sal. Yan nga pong naging pangyayari kahapon sa impeachment trial. Nagkainitan yung both panels, Attorney Sal. Ano pong inyong masasabi dito? Alam mo yung abogado dyan sa prosecution, palibasa nabubutasan ng kanilang testigo ng batang abogadong si Attorney Ferrer, nagre-react siya na gusto. Pero italong-talo siya ng bata. Marunong yung bata eh. Yung itong matandang abogada, wala. Kaya dahil hindi niya maprubahan ang kanilang kaso sa pamamagitan ng kanilang testigo, kung ano-ano na lang mga kabalbalan ang sinasabi, nagbibigay ng mga snide remarks, paninira, papakwela pa, gusto lang na tawa. She's very fond of calling attention to herself, grandstanding, kumbaga. Doon siya magaling. Pero sa totoo lang, yung mga testigo nila, sa halip na makatulong sa kanila, ay umaamin. Halimbawa, umamin na hindi naman bawal ang gumamit ng mga aliases. Umamin din na nagbigay sila ng notice of disallowance kahit na hindi pa nabibigyan ng pagkakataon paliwanag ang Vice Presidente kasi dapat naman muna sa notice of suspension. Inamin din nila na lahat ng kanilang findings kaugnay sa irregularidad di umano ng pasos ng pondo ay hindi pa pinal. At yan ay maaari pang ripasuhin, maaari pang apilahin at nag-apila na nga dyan sa Commission on Audit. At maliban pa dyan, pwede rin na tumakbo sa korte, lalo na sa Korte Suprema. At inamin niya rin na merong 6 na buwan na pagkakataon na iapila ang kanilang mga findings na hindi pinal. Kaya since, kaya na sinabi natin ilang linggo na, kung hindi pinal ang findings ng audit, Commission on Audit, ano magiging batayan ng pagdemanda nila kay Inday Sara? Wala. Kasi magdidemanda ka lang kung pinal ang finding na merong irregularidad. Hindi pa nga eh.
Eh, paano kung ma-reverse? O, edi sayang lang ang demanda mo. Waste ka lang ng pera ng bayan. Nagsayang ka rin ng panahon ng mga senador sa halip nagbubuli nila sa kanilang legislative function, pati yung mga taong nanonood. Kaya bumabagsak ang bilang ng mga taong nanonood, pati nga dyan sa courtroom eh. Yes, attorney. Kung tayo sa courtroom, halos kalahati na lang nanonood. Tingnan mo doon sa VIP gallery. Dati puno yun ng mga kongresista. Pati sila, wala na rin ganang manood. Dahil nga, unang-una, hindi naman nakikita ang ebidensyang pinagmamalaki ng prosecution. Pangalawa, kung ano mga kabalbalan ang pinaggagawa nitong mga prosecution lawyers. Kung hindi sa loob ng hukuman, gagawa ng kalokohan sa labas ng hukuman. Walang mangyayari talaga niya. Useless. It's a waste of time. Yeah. Actually, Attorney Sal, sa live stream, maging dito sa atin sa SMNI ay medyo bumaba din yung views at marami na rin nagrereklamo dahil nga po, yun nga, yung naging takbo ng impeachment trial, parang naboboard na sila. Pero,